Una sa lahat, hindi raw totoo na isang beses lang nagpaputok ng baril ang suspended Senate Sergeant at Arms na si Maua Plasca. Ayon sa PNP CIDG, 26 na beses siyang namaril. Overkill daw yan. Wala naman pong umaatake sa kanila. Yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senator Robin Padilla nanindigang hindi niya tinulungan tumakas si Senator Bato de la Rosa. Umuwi lamang daw sila. Puganteng si Senator Bato nasa Pilipinas pa rin ayon sa CIDG. Buong Senate Minority Bloc naka-back up daw kay Senator Sherwin Gatchalian para maging susunod na Senate President ayon kay Senator Ping Lacson. Senator Rodante Marcoleta pinakakasuhan ng plunder at bribery kaugnay sa 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya. Service contracting program o paukontrata ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan nag-last day na. Pero ilang kooperatiba hindi pa raw nababayaran. No Contact Apprehension Policy or NCAP ginagamit na rin para maparusahan ng mga iligal na nagtatapon ng basura kung saan-saan. At sa ating pabaong pampagood night, ang diskarte ng mga hindi pinayagan mag-overnight dahil strict ang parents. Dalawampu't-anim na beses na maril si suspended Senate Sergeant at Arms Maua Plasca sa loob ng Senado. Base po yan sa sariling investigasyon ng PNP CIDG. Sa dami ng pinakawalang bala, tinawag nilang overkill ang nangyaring pamaril. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ito ang pamamaril ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa hallway ng Senado noong May 13. Kasunod ito ng inakalang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng mga tauhan ng NBI. Sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, aabot sa 44 na basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng barilan. Karamihan, pinaniniwala ang galing kay suspended Senate Sergeant at Arms at retired Police Major General Maua Plasca. Itinuturing itong overkill ng CIDG. We presume that the 9mm CC Scorpion Evo na ang may hawak and 26 na putok po ang lumabas doon sa baril na yon came from Sir Maua Plasca. Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat. Bukod kay Plasca, natukoy din ng CIDG na 2 pang tauhan ng OSAA at isang agent ng NBI ang nagpaputok din ng baril sa naturang insidente. Pero nauna nang nilinaw ng PNP na absuelto ang mga taga-NBI. No case was recommended. Based on our findings, the concerned 2 NBI agents acted professionally. So there will be we did not recommend any violation of law against him. Against Agent Francisco particularly. Pero sa kabilang banda, hindi naman kinumpirma ng CIDG kung lusot na rin ba sa kaso ang naarestong driver volunteer ng NBI na si Mel Oragon. Yan ay lalo't nagpositibo siya sa gunpowder residue. Pwede possible na nasa because dumapa siya doon sa crime scene where exchange of gunfires were exchanged. Pwede pong ganon. Pwede rin na dahil kasama siya ng mga NBI. Sumakay siya sa vehicle ng NBI. So may yung mga gunpowder residue doon pa po. Nilinaw din ng CIDG na pasok ang OSAA sa Private Security Services Industry Act. Kahit sabihin kasing government security unit ito ng Senado, hindi pa rin daw ito matuturing na law enforcement body gaya ng PNP at NBI. Kaya lumalabas na saklaw pa rin sila ng implementing rules and regulations ng nasabing batas.
Wala po silang police power. And you cannot ask a law enforcement officer to lay down his arm. So, yun po ang ano natin. That's why makita po ninyo doon sa Senate, may Marines at may Police Security Protection Group to beef up the security there. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, sinabi ni Senador Ping Lacson na hindi dapat makialam pa ang Senado sa investigasyon para hanapin ang may kasalanan. Dapat daw mag-focus lamang ang Senado sa pagresolba kung paano ito hindi na mauulit. Sasuggest ko ito, bayanan na natin yung NBI, yung PNP o DOJ man ang magsagawa ng investigation. Ilimit na lang namin yung aming Committee of the Whole Inquiry or Investigation sa pagbabalangkas ng remedial legislation o kaya administrative remedies para hindi na maulit yung gano'ng mga pangyayari sa Senado. Huwag na kami makialam doon sa yung aspeto ng investigasyon para hanapin pa kung sino may kasalanan, kung sino dapat file ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hinahanap na ng PNP at ng NBI si Senator Bato de la Rosa, pati ang dating PNP chief na si Nicolas Torre III ang daraw tumulong sa pag-aresto. Nagbabalik si Mon Gualvez. Kumikilos na ang tracker teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe, mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Di hamak na makatitipid daw ang PNP sa pondong kakailanganin para sa manhunt operations. Bagay na alam naman daw ni De La Rosa na naging PNP chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt, in the implementation of warrant of arrest, and other police operation to implement that. It involves a lot of resources. Bagamat wala pa namang natatanggap na anumang surrender feelers, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, o di? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, maingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Matatandaang siya ang hepe noon ng CIDG at personal na nagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nag-turn over kay Digong para ibiyahe pa Netherlands. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may binuo na silang team na nakatutok lamang sa paghahanap kay Senator Bato. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Base raw sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa rin nakakalabas ng bansa ang senador. Pero hindi nagpapakampante si Matibag dahil napakaraming exit at entry points ng bansa. Iginit naman ni Matibag na hindi raw maaaring magsilbi ng warrant of arrest ang isang legal counsel sa kanilang kliyente. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una nang tinablayan ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Hindi rin daw katanggap-tanggap na tinatawag na pugante ang senador. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no,
paano pong malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Iginiit ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinangka si Senator Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado. Babala naman ni Senator Ping Lacson, pwedeng sampahan ng reklamo si Padilla kung mapapatunayang itinakas nga niya si Bato, lalo ngayong may arrest warrant siya mula sa ICC. Narito ang aking report. Sa CCTV footage matapos ang barilan sa Senado, kitang hinatid at isinakay sa SUV ni Senador Robin Padilla ang ngayoy pugante ng Senator Bato de la Rosa. Ilang beses ding naging tikom ang bibig ni Padilla pag tinatanong kung nasaan si Bato. Pero sa isang bagong panayam, iginiit ni Padilla na hindi niya itinakas si Bato. Paano raw sila tatakas kung maraming pulis sa loob at labas ng Senado? May CCTV pa nga raw at wala rin daw humarang sa kanila. Giit pa ni Padilla, wala naman daw local arrest warrant laban kay Bato na kinumpirma rin sa kanila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman very relaxed daw sila. Huwebes daw ng madaling araw nang magsabi siya kay De La Rosa na uuwi na siya dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Sagot daw dyan ni Bato, sasabay na ako. Wala raw kasing sasakyang dala si Bato dahil sumakay lang siya sa sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano papasok ng Senado. Buwaba raw si Senator Bato sa Makati kung saan sinundo siya ng sarili niyang sasakyan. Hindi na raw tinanong ni Padilla kung saan pupunta si Bato. Ngayon, pinaa-aresto at itinuturing ng pugante ng DOJ si De La Rosa. Pero hindi yan matanggap ni Padilla. Galing daw kasi sa dayuhan ng arrest warrant ng kapwa senador. Pero giit ni Senator Ping Lacson, local o foreign court man ang nag-issue nito, hindi raw maganda na tila pinoprotektahan ng Senado si Bato. A warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether it was issued by a foreign court, an international court, or a domestic court. Pinanonood tayo ng buong mundo na isang sitting senator, merong warrant of arrest na nasa loob ng Senate, nandyan physically, pero hindi inaaresto, hindi maaresto dahil nasa loob ng premises ng Senado. May pananagutan naman kaya si Padilla sa pagtakas ni Bato. Ayon kay Lacson, pwedeng sampahan ng ethics complaint si Padilla, pero mas mainam kung manggagaling daw ito sa isang sibilyan at hindi sa senador. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, kung wala raw tinatago si Bato, bakit hindi na lang siya sumuko at depensahan ang kanyang sarili? Kung ako si Senator Bato de la Rosa, if I'm in his shoes, then I would just go to the authorities. I would present myself because I would defend myself, and I would say, like, I have nothing to do with it. That's not true. Why don't you just face the music, face the truth? I mean, why are you afraid? Tingin naman ni Senator Amy Marcos, temporary restraining order lang ang na-deny sa Korte Suprema. Hindi pa raw ito ang pasya sa validity ng ICC warrant of arrest. Hintayin na lang daw ang SC decision kaugnay sa merito nito. Pero una lang sinabi ng DOJ at Palasyo na valid at enforceable ang arrest warrant kay Senator Bato. Naka-back up daw ang buong Senate Minority Bloc kay Senator Sherwin Gatchalian para maging susunod na Senate President. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Lacson na best choice raw si Gatchalian. Bagamat may pinagpilian pa bukod kay Gatchalian pero hindi niya na ito pinangalanan. Pero hindi rin daw kasi sang-ayon dito ang ilang taga-minorya. Dagdag pa ni Lacson, pinoprotektahan daw nilang integridad at moral ng Senado sa pagpili ng susunod na Senate President. 13 boto ang kailangan para makapagluklok ng bagong leader ng Senado. Bago ang barilan sa Senate building ay napatalsik si Senator Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming 11. 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta at 3 iba pa kaugnay ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Ayon sa Ombudsman, tumanggap si Marcoleta ng 30 million pesos mula kay Michael Defensor, 25 million pesos mula kay Joseph Espiritu at 20 million pesos naman mula kay Aristotel Viray. Sa SOSE or Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta, 0 ang dineklara niyang natanggap na campaign donations. Ayon pa sa complaint affidavit, January 2025 binigay ang pera pero December 2025 lang na isumite ang donor's tax returns at bayad sa buwis. Ayon sa Ombudsman, ang pagtanggap ni Marcoleta ng higit 70 milyong piso by reason of his position or office ay pasok sa definisyon ng plunder. Dahil po dito, sinampan si Marcoleta at 3 iba pa
sumpa ng reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46. Dawit din sa reklamo ang mga nag-donate. Pinagpapaliwanag pa lang sila ng ombudsman at meron silang 15 araw para magbigay ng kanilang kontra sa laysay. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court or ICC ang hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte. Kasabay niyan, inanunsyo na sa May 27 na ang unang status conference ng kanyang kaso. Sa walang payo ng desisyon ng ICC, sinabi ng korte na mananatili pa rin sa detention si Duterte habang nagpapatuloy ang proseso ng paglilitis. Ayon sa ICC, hindi sapat ang argumento ng depensa tungkol sa kalusugan at memory condition ng dating Pangulo para siya ay palayain. Sabi pa ng korte, mas tumaas umano ang posibilidad na tumaka si Duterte. Isa rin sa sinaalang-alang ng ICC ang dati nitong pahayag na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte. Samantala, sa May 27 gagawin ng unang status conference kung saan tatalakay ng mga ebidensya, testigo, proteksyon ng witnesses at paghahanda bago ang posibleng trial. Pero pinayagan naman si Duterte na hindi personal na dumalo sa naturang hearing at ipaubay na lamang ito sa kanyang legal team. Posible raw na magpresenta ang House Prosecution Panel ng tinatawag na mga hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Joel Chua na kabilang sa House Panel, close o malapit daw sa bise ang mga naturang testigo. 3 o 4 daw sila. Tumanggi muna ang mga kongresista na pangalanan ang mga ito. May tuturing na hostile witness ang isang testigo o resource person kung ang kanyang salaysay ay kontra sa argumento ng isinampang kaso. Sa June 15 inaasahang magsisimula ang pre-trial ng Senate Impeachment Court, habang sa July 6 naman target simulan ang mismong paglilitis. Titingnan din naman namin kung makakadamage ba sa amin yung pagharap ng mga hostile witness o makakatulong sa amin. Kasi baka mamaya mas makaperwisyo, so mas maganda, wag mo nang iharap or wag mo nang tawagin. Natapos na ngayong araw ang service contracting program ng gobyerno para sa mga pampublikong sasakyan. Sa ilalim po nito ay binibigyan ng diskwento sa pamasahe ang mga commuter na siyang sinasalo sa pamamagitan po ng pasahod ng Department of Transportation. Tumagal din ng halos 1 buwan ang service contracting program. Yun nga lang, dinadaing ng ilang kooperatiba na wala pa silang natatanggap na bayad. Tiniyak naman ng ng LTFRB na mababayaran ang lahat ng kalahok na driver at mga operator. We only work on the budget available and alam naman po natin 800 million lang yung nakaalat because nung ginawa po yung ating 2026 budget wala pa naman po tayong crisis at that time. Pero nag-request kami ng additional budget but we're leaning towards shifting to the fuel discount. Showbiz Tonight na tayo. Nagpatutsyada si Enchong D sa isyong politika. Say ni Enchong, nakakahiya naman daw sa sambayan ng Pilipino. May nangumusta raw ba sa atin? Tinagpa ni Enchong ang lokasyon ng Senate of the Philippines. Walang pinangalanan ang aktor sa post, pero may ilang netizens na kinokonekta ito. Sa pag-iyak ni Senador Pia Cayetano, wala raw kasing nangumusta sa kanilang taga-minorya noong magkabarilan sa Senado. Pero naglabas ng resibo ang ilang minority senators na nangumusta naman sila. Tuloy ang ating kumustahan at chikahan sa aking pagbabalik. Susunod, paggawa ng paputok sa Laguna na sunog. At No Contact Apprehension Policy o NCAP ginagamit para maparusahan ng mga nagtatapon ng basura kung saan-saan. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
May pumutok pa at makapal na usok ang nakita sa gitna ng sunog sa Cabuyao, Laguna. Lumakas pa ang apoy, lalo't pagawa ng paputok ang nasunog. Agad namang rumisponde ang mga bombero para apulahin ang apoy. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy at kung gaano kalawak ang pinsala. Bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na tag-ulan, lalo pang maghihigpit ang MMDA sa panguhuli ng mga nagtatapon ng basura, partikular sa mga daluyan ng tubig. At ang gagamitin para dyan ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Malapit na ang tag-ulan, kaya nagbabadyanan naman ang pagbaha. Dito sa Metro Manila, isa sa mga itinuturong pangunahing sanhi ng baha ay mga bumabarang basura sa mga estero. Kahit sa iba pang mga daluyan ng tubig, gaya ng mga ilog at creek, may naglulutangang basura. Kahit ang Metro Manila Development Authority o MMDA, iniindayan. Ang ating nahahangong basura mula sa mga estero, annually sir, ay 7,000 tons. Tapos another 5,000 tons na nakukuha natin sir, na nakakarating talaga sa pumping station na bumabara sir. Kaya bilang solusyon sa problema sa mga pasaway nating kapatid, maghihigpit na rin ang MMDA sa mga magtatapon ng basura sa lansangan at sa mga daluyan ng tubig. At ang panguhuli, idadaan sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaya ang mga camera at surveillance system na ginagamit para manghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko, gagamitin na rin laban sa mga nag-iiwan ng basura nang walang pakundangan. May nakatingin. Kahit na wala yung ating mga tanod, wala ang ating mga marshals na nagbabantay ng mga illegal na nagtatapon sa mga estero. Ang inisyatibong yan ay bahagi ng paghahanda ng ahensya sa nalalapit na tag-ulan. Kaya sa susunod na linggo, maglalabas ng guidelines ang ahensya para sa paggamit ng NCAP laban sa mga nagtatapon ng basura. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagtagilid ng cargo trailer ng isang 10-wheeler na truck sa kanto ng Pioneer Street at Shaw Boulevard sa Pasig. Sa video, may kitang may kabilisan ang takbo ng truck nang lumiko ito sa intersection. Ayon sa barangay, mga sako ng harina ang dala ng truck. Ligtas naman ang driver nito. Wala ring nadamay na sasakyan o pedestrian sa aksidente. Yun nga lang ay inabot din ng 4 na oras ang pag-alis sa mga sako ng harina na humambalang sa daan. Bandang 2:00 ng hapon nang matapos ang clearing operation. Sa PBA, masamang balita pa sa TNT Tropang 5G fans dahil nagkaroon po ng injury ang kanilang import na si Bol Manute Bol sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals kontra Meralco Bulls. First quarter pa lamang ng laban nang bumagsak si Bol at agad ininda ang sakit. Nangambang Achilles tear injury ang sinapit ng kaliwang paa ng import. Agad siyang dinerecho sa locker room para isugod sa ospital. Bago mag-exit sa game, 10 points at 6 rebounds ang pinakawalan ng TNT import. Yun nga lang, sinamantala ng Meralco ang pagkawala ni Bol at naitabla ang serye sa 1-1. Final score, 87-76. Gagawin naman ang Game 3 ng Best of 7 semi sa linggo. Susunod, concert sa Pilipinas ng global sensation na BTS may venue na. Presyo ng ticket aabot sa 25,000 pesos. At ang diskarte ng mga hindi pinayagan mag-overnight dahil strict ang parents. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May bagong hugot ang film singer na si Olivia Rodrigo sa bago niyang kanta. And it feels like medication, and it's good for me, I'm sure, but it don't matter how your love feels anymore. It will never be cured. Yan ang The Cure. Set in a hospital ang tema ng music video. Malalim ang hugot ng kanta.
Yung akala mo siya na ang gagamot sa sugatan mong puso, pero hindi pala. Anyway, bahagi ang The Cure ng third full album ni Olivia na You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Sa June 12 naman ang release niyan. Manifesting a BTS ticket, cutie. May detalye na ng ticket selling ang arirang concert sa bansa ng K-pop sensation na BTS. Naglalaro sa 25,000 pesos to 7,500 pesos ang presyo ng mga ticket. Depende sa seats and sections. Sa June 9 and 10 ang pre-sale niyan, habang sa June 11 a.m. naman ang simula ng general sale. Sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan, gaganapin ang arirang concert ng BTS sa March 13 and 14, 2027. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, strict ang parents, no problem. Diskarte lang ang kailangan dyan, gaya ng estudyante from Sorsogon. Hindi pwede mag-overnight sa iba ang uploader, kaya ang kanyang barkada ang laging nag-a-adjust. Sa bahay nila natulog ang kanyang mga kaibigan habang hindi pa pwedeng mag-nature tripping. Saktong may tent, kaya inassemble ito ng uploader na para bang nagka-camping. Nairaos naman ang kakaiba nilang trip. Mas kompleto yan pag may bonfire, di ba? Yes. Sa loob ng bahay, ingat lang tayo, baka parang magkaroon natakot. ng- Ayan na naman tayo sa hindi na naman pabaong pampagood night eh. Parang arson naman tayong balak Lagi mo may dyan eh. pangyayaring kailangan mangyari. Hindi maganda yan, hindi maganda yan. May bonfire tapos nagluluto ka. Kanang ano, mag-suggest, inom ka ng okay na kape. sila. S'mores, no? Wow! Oh. Yummy. Tapos di ba? arson ah. Huwag naman, okay? Ay, weekend na po. Friday na yan ang totoong pabampapagod night, sabi mo nga. Sige po, yan po ang 30 minutong pag-imayas palagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes, kami inyong kapatid sa Balta at sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oroseo. Ako na po si Edwin Gao, walang iwanan, Frontline Tonight.